Speaking of Estados Unidos, no? Speaking of Estados Unidos, eto po ngayon mga kababayan, alam niyo naman po, no? Alam niyo naman po na si Garma, eh, ayan, naaresto sa Estados Unidos. At akala ko nga ho mga kababayan, mabilisan pa uuwiin na ito eh. Kumbaga A to A na tinatawag o airport to airport. Aba, hindi pala. Nakakulong ngayon po sa Estados Unidos si Royima Garma, mga bossing. Ito po ang balita dyan. Ayon kay Justice Ito. Yan. Inihayag ngayon ng Department of Justice na nakulong sa Estados Unidos si dating Police Colonel Royima Garma dahil sa posibleng money laundering at human rights violation. Money laundering, may kaso din siguro. Kung hindi ako nagkakamali, si Kibuloy po may kasong money laundering din, no? Sa Estados Unidos. At dahil po saan pa po? Violations. Ayon kay Justice Secretary Chris. Meron pa ayan. Money laundering at rights violations. Ayon kay laundering at human rights violations. Yun, human rights violation po mga kababayan. Bakit naman po? Ano po kaso doon sa human rights violation? Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, malamang na hindi maiaapela ni Garma ang pagkakakulong nito. Paliwanag ng kalihim, sa ilalim kasi ng Magnitsky Human Rights Accountability Act, pwedeng habulin ng US government ang mga dayuhang sangkot sa katiwalian at paglabag sa karapatang pantao. Ayun, kaya naman pala mga bossing, no? Alam nyo, ako naniniwala ho ako doon sa kaso ni Bato de la Rosa na natanggalan ho ng US visa, no? Nung panahon na si Donald Trump po ang nanunungkulan na binabati po ni Bato de la Rosa, congratulations kumpadre sa iyong pagkakapanalo. Ako ho, naniniwala ako na kung sakali na tumungtong din ho itong si Bato de la Rosa sa Estados Unidos, kagaya nung ginawa ni Garma, mga bossing, may kalalagyan din po ito. Malamang sok pa sa oblo to. Bakit ho, mga bossing? Di ba kaya naman ho tatanggalan yan ng US visa dahil na din po doon sa mga pinaggagawa nila nung panahon ng mga, ano tawag yun, laban kontra droga nila. Doon sa mga karapatang pantao. Di subukan ni Bato kasi sabi niya doon sa kanyang post, kumpadre, congratulations, no? Mukhang makakabalik na ako ng Estados Unidos. Siguro sasabihin sa kanya ni Trump, tara, halika, bumalik ka dito nang malaman mo ang iyong kakahinatnan. Pero no, sana makabalik agad si Garma para po masolve at mas marami pa pong malaman ang Kongreso, malaman ang Quadcom. Madami pong kausap si Roy Bossing no? First three na doon medyo nahirapan kasi pero nung mga napansin niya na walang pakialam sa akin tong mga Duterte, pakialam itong sila Bato de la Rosa, sige, sabihin ko na yung mga doon nga po nangyari mga kababayan. Doon nga po talagang nabanggit na ito yung mga reward system, yung mga tsaka yung mga pagpapategi pa po doon sa mga mayor. Lahat po lumabas mga kababayan. Kaya ewan ko lang kung makakalaya agad-agad si Garma diyan sa kinakaharap sa Estados Unidos o baka diyan palalong talagang madiin na at hindi na pabalikin. Speaking, mga bossing, o pagkakakulong, di ba? Sa Estados Unidos, ang daming pupunta dyan. Nandiyan din si Kibuloy. Wanted ng FBI yan. Na ang pinapaniwalaan ho ng mga DDS, mga kababayan, kumbaga, absuelto na daw po si Kibuloy doon sa Estados Unidos. Kasi naman, bakit? Pakalat kasi ng mga DDS. Nangunguna dyan si Sonsa, no? Pakalat nila, wala na, okay na yung kaso ni Kibuloy sa Estados Unidos. Bakit dito sa Pilipinas hindi pa tinatapos o hindi pa tinatanggal? Wala pong absuelto na kaso si Kibuloy. Ang naabsuelto ang posibleng bumaba ang kaso, mga kababayan, doon sa Estados Unidos yung dating kasabwat na ngayon makikipagtulungan po, mga bossing.
'di ba? Money laundering, bumalik tayo kay Garma. Money laundering. Siguro 'no, dinala niya lahat ng pera niya, 'no? Hindi niya ba alam 'yun? Na dapat, hindi lalagpas ng 10,000. Kung lumagpas man ng 10,000, may sapat kang dokumentasyon, meron kang sapat na, tawag dito, mga papeles para doon sa mga lagpas $10,000 na dala mo. 'Di ho ba? Hindi niya ba alam 'yun? Siguro litong-lito na din po, nagmamadali na. Kasi diyaan naman po mga bossing, kapag sa airport naman po, minsan random check lang po mga kababayan, eh. Random check lang, kumbaga parang ispatan ka, matiyempuhan na ayun, may dala kang madaming pera, lagpas 10,000 or meron ding puwedeng makita doon sa ano, sa X-ray machine. Baka dun po nadali mga kababayan. Tuloy ho natin, oh. Kasama na riyan ang paghahabol at pagkumpiska sa kanilang mga ari-arian na nasa Amerika. Kasalukuyang naka-detain sa San Francisco, California si Garma. Yun, nasa San Francisco pala. At lahat-lahat po ng arian, mga kababayan, hindi lang po ari-arian na dala niya, hindi lang po mga pera na dala niya, pati po yung mga ari-arian nila sa Estados Unidos, mga bossing. Ayan. Kung nanatili ka na lang sana sa Pilipinas, di ba? Mga bossing, kung nanatili ho siya sa Pilipinas, mga kababayan, oopera na alokan naman siya ng Witness Protection Program, eh. Natatakot siya dito sa mga DDS, sa mga Duterte. Wala na naman yan. No? Laglag na ang mga tuka niya mga yan. Tsaka kapag meron kang kapag nasa ilalim ka ng WPP, protektado ka. Huwag kang matatakot. Oh. Di ba? Kung nanatili siya sa Pilipinas, mga boss, malamang sa alamang po. Oh, hero pa siya. Di ba? Hero pa siya. Malamang, talagang baka diin na ho ang dating Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa, pati si Bongo. Oh. Malikot sa Gedli Mas ginusto na tumakas. So ayan, hindi pa natin sigurado kung makakauwi at makakalabas pa ng kulungan si Garma, mga bossing. At madaming kakaharaping kaso. Nandiyan na nga daw po yung money laundering at yung sa mga human rights violation po. Dapat hindi ka na lumabas. Dapat tinuloy-tuloy mo na. Nandun ka na Di ba? At isa din ho, mga kababayan, sa nakikita ko kung bakit lumabas ng bansa si Garma, baka natatakot po kay Bato de la Rosa. Baka natatakot po sa dating Pangulong Duterte. Iniisip niya, naku, wala no choice na ako, binangga ko na Mga pader yan Baka ipapategi ako niyan mga yan Dahil naibulgar ko na yung mga ginagawa namin dati, yung mga nalalaman ko, yung mga reward system. Oh. Isa pa po yan sa iniisip ko, mga bossing. Bukod sa ayaw makulong, baka iniisip niyan, baka ipategi siya, mga boss. Ayan!